Hello guys! So ngayon ay tinry natin magluto ng isang Korean food na japchae. So ayan na nga. So meron tayo ditong beef at ibababad natin siya kasama ng mushroom na hiniwa natin. So i-marinate natin siya at talagyan natin ng bawang. Of course. So pagkatapos natin lagyan ng bawang, lalagyan din natin siya ng asukal para medyo matamis-tamis siya. So, 2 cup ng asukal ang ilalagay natin dito para ibabad natin siya may konting tamis. At susunod, lalagyan naman natin siya ng sesame oil para mas So, lalagyan din natin siya ng toyo or ng soy sauce para mag-blend yung alat at yung tamis niya doon sa karne ng baka. At syempre, lalagyan din natin siya ng paminta. So, para mas lalong maging malasa yung ating i-marinate na beef. So, pag nalagyan na natin lahat yung ingredients, so halu-haluin muna natin yan. Tapos, lagyan natin ng konting sesame oil bago natin siya ilagay sa ref. Nire-ready naman natin itong spinach kasi ito yung pandagdag sahog sa ating japchae. At pagkatapos, i-ready naman natin yung carrots para hihiwain natin siya ng pahaba mamaya. So, habang nakasalang yung ating Ang ating japchae noodle naman ay dapat pakukuluan natin para maging malambot siya, no? So, nagpakulo na tayo ng tubig kanina, kaya lalagyan na natin siya ng noodles. Kasi, syempre, alam naman natin matigas itong noodles na to. So, kailangan natin siyang pakuluan at least 10 to 15 minutes para malambot siya. So, gagamit tayo dito, syempre, depende sa inyo kung gaano karami yung gusto nyong kainin. Kaya, kailangan i-soak natin siya sa tubig kapag kumulo na yung tubig natin. Tapos, hayaan natin siyang kumulo hanggang 10 to 15 minutes. So, hintayin lang muna natin siyang mababad or kumulo hanggang sa lumampo. At, i-ready na natin, hugasan na natin yung ating spinach leaf para matanggal yung dumi bago natin siya pakuluan. So, hugasan natin siyang mabuti kasi ilalagay natin siya doon sa kumukulong tubig. So, at yan na nga, i-check natin yung noodles natin kung pwede na ba siya o malambot na siya. So, syempre, depende yan sa inyo kung paano nyo titingnan kung luto na ba or hindi. Pero usually, mga 10 to 15 minutes, okay na yan. Kaya mamaya, alisin na natin siya, tatanggalin na natin yung tubig. At ayan na nga, isinali na natin siya sa salaan, isasalang natin o sasalain natin siya. At ang ating namang mga gulay, itong mga carrots, hihiwain natin siya ng strip. Ating bell pepper ay yellow at kalahati lang nilagay natin kasi malaki yan. So kaya ilalagay din natin. At syempre, i-prepare din natin ang ating egg. So, yan yung pan-toppings natin. So, optional naman yan kung gusto nyo maglagay ng egg or hindi. Kung hindi kayo kumakain o ayaw nyo naman ng egg, okay lang din naman kahit hindi tayo maglagay. So, for me, isa lang munang nilagay ko. At syempre, hiniwalay ko yung egg yolk at yan ay lalagyan natin ng konting asin. And then, ilalagay na natin o ipiprito na natin siya sa fry pan. Konting mantika lang kasi isa lang naman yung ating gagamiting itlog. So, syempre, depende po rin po yan sa inyo kung ilang itlog yung gusto nyong gamitin. So, para sa akin, prefer ko na isa lang kasi yung kasama ko hindi siya kumakain ng itlog. So, ito ay para lang sa akin. So, pang toppings lang naman natin yan mamaya. So, again, optional lang yung egg kung gusto nyo kasi hihiwain natin yan ng strip para lang pang toppings natin dun sa ibabaw. So, kapag naluto na yan, syempre, hihiwain natin yan. So, hihiwain natin siya ng pa-strip kasi para naman magandang tignan ng ating egg. So, hiniwalay natin yan kanina. So, ilalagay natin yan mamaya sa isang separate na lalagyan kasi ayan na yung pinakahuling ilalagay natin sa ating japchae. At ayan na nga ang ating egg. At ito naman ang ating mga nahiwa na carrots. At syempre, maghihiwa din tayo dito ng onions. So, malaking white onions pwede natin gamitin para panggisa natin. At ito na nga yung pinakulo natin tubig, ilalagay na natin yung spinach leaves natin. So, konti lang yan. So, hintayin, isoak lang natin siya sa tubig. Tapos, medyo, syempre kapag alam na natin na yan na, medyo luto na ng konti, tatanggalin na natin yan. So, tingnan nyo lang mabuti kung ano bang gusto nyo, yung medyo hilaw pa or talagang cook siya. So, tatanggalin natin siya sa tubig.
At pagkatapos niyan, huhugasan natin. So, tatanggalin natin, hugasan natin, and then, pipigay natin. Tapos, ibubukod natin yan, ilalagay natin siya sa lagayan mamaya kasi ayan yung pinakagulay natin sa ating japchae. At next naman natin gagawin ay maghihiwa tayo ng ating onion leaves. So, hiwain lang natin siya ng at least 2 inches ang haba o ang lapad niya kasi ito ay nagpapadagdag din ng lasa sa ating japchae. So, ilalagay naman natin ngayon yung ating noodles sa isang malaking lagayan. Tapos, yung ating spinach na niluto, pinakuluan. At pagkatapos, dahil mahaba yung ating noodles, pwede natin siyang i-cut. So, para mas maliit lang o hindi masyadong mahaba yung ating noodles. So, lalagyan natin siya ng 2 cups of soy sauce. So, depende yan sa inyo kung gusto nyo magdagdag. Pero para sa akin, 2 cups lang ang nilagay ko. Then, maglagay tayo ng maglalagay tayo ng sesame oil para mas maging mabango at hindi masyado maging sticky. Lalagyan din natin siya ng sugar. At pagkatapos, halu-haluin natin yan para hindi naman maging magdikit-dikit siya. So, dahil nilagyan natin siya ng sesame oil. So, ayan ang magiging kalalabasan niya. Habang mamaya naman ay igigisa naman natin yung next na sahog. So, ayan, igigisa natin yung ating sibuyas na hiniwa. At pagkatapos ay ilalagay natin yung onion leaves. So, lutuin natin ng konti yan kapag medyo luto na yung ating onion leaves. Of course, aalisin na natin yan at ilalagay na natin. Set aside natin siya dito sa ating noodles. Next naman ay igisa natin itong carrots together with this bell pepper. So, lulutuin natin ng ilang minuto. Pag medyo luto na siya, aalisin din natin ito kasi ito ay pandagdag din ng sahog sa ating japchae. So, ayan, isa-set aside na natin, lalagay natin sa gilid. Kapag nailagay na natin yan, of course, ang next naman natin ay ang ating binabad na beef with mushroom. So, igigisa natin siya hanggang sa maging kulay brown na at syempre hanggang sa lumambot na yung ating beef. At ayan na nga, paluto na yung ating beef, kaya pwede na natin siyang ilagay dito sa ating nire-ready na japchae noodles kasama ng mga sahog niya. So, kapag nagtalagay na natin lahat yan, so lagyan na natin siya ng soy sauce. So, depende sa inyo kung gaano yung panlasa nyo, kung gusto yung maalat, of course. O yan, nalagyan din natin siya ng sesame oil. At lalagyan uli natin siya ng asukal. So, 2 cup ng asukal and then maglagay din tayo ng black pepper para mas malasa yung ating japchae. At syempre, 1 o 2 pirasong tinadtad na bawang. At pagkatapos, halu-haluin na natin siya. Syempre, gumamit tayo dyan ng gloves para naman hindi marumi, diba? So, protected siya, malinis ang ating gawa. So, yan na. I-combine mo lang, halu-haluin mo lang siya hanggang sa mag-mix na yung mga ingredients natin. At mag-ready to serve na natin yan after nating mahalo. Ayan na, itatoppings na natin yung egg. At ito na ang result. Pwede na tayong kumain.